Anyway mga kabarya, happy weekend Sabado po para sa lahat ng ating Team Kabarya, February 27, 2021. Sa video na ito, i-update natin ang naging price value at chart movement ng ating Ethereum sa ating cryptocurrencies international trading naman. At ang kanyang naging correction dahil naging downtrend na siya ng negative 50% naman. Saka dito pala guys sa ating Kabarya Avenue PH YouTube channel, sinishare natin yung ating experience at dinodocument yung ating pag-aaral sa mga nakita nating potential digital assets in investment na pwede tayong kumita gaya ng stock market, cryptocurrencies, Bitcoin and Ethereum at iba pang pangmasang investment. Kaya guys, kung trip at korsonada mo ng ganitong mga content, pwede mo ring pindutin yung red subscribe button dyan sa baba para ma-update ka pa ng ating mga latest na ina-upload na video tungkol sa ating pag-aaral ng mga digital investment naman. Alright, bago pala tayo mag-umpisa guys, huwag nyo palang kalimutang basahin muna yung ating disclaimer naman dyan sa ibaba ng ating video. Dito sa ating Kabarya Avenue PH YouTube channel, pinag-aaralan natin ang ating mga pinapasukang mga digital assets and investment naman na may potensyal na nakita tayo. Kasi ang sabi nga ng iba, itong mga digital assets and investment daw na sinasabi natin ay nagiging sugal, no? Pero para sa atin, nagiging sugal lang po kasi ito para sa mga taong hindi nila pinag-aaralan kung ano ang pinapasukan nila, no? Pero kung ito naman ay pinag-aaralan natin at binibigyan natin ng panahon, no? Ito ay nagiging investment naman para sa ating mga nagbibet dito sa ating cryptocurrencies at mga stock market, no? Dahil lahat naman ngang sabi, hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng oras para pag-aralan ito. Kaya para sa atin may kanya-kanya tayong opinyon na pinaniniwalaan, pero tayo naman ay naniniwala dito sa mga investment na to na mabibigyan tayo ng opportunity o kumita yung ating mga investment. Kasi sa totoo lang guys, wala namang easy money, no? Ang ibang tao, iniisip kasi nila na ang nai-scam, no, yung mga naniniwala sa easy money. Pero itong pinapasukan natin, hindi po easy money ito, no? Dahil ang involved po dito ang ating pinaghirapang mga itinataya o pinupuhunang kapital naman. At ang isa pa, ang matinding pinag-aaralan natin, yun ang nagiging base natin o yun ang ating ginagamit, no, na talento, ang pagbasa ng mga chart para hindi masunog at maprotektahan natin ang mga kapital natin na inilagak o ilalagak natin na ating puhunan naman para kumita tayo. Kaya hindi po easy money ang ginagawa natin, kundi ang gamit natin dito ang ating matinding pag-aaral, no, at masusing pagsasaliksik tungkol sa mga chart naman nito para tayo ay kumita. Okay? Kaya ngayon, halina kayo at samahan nyo akong talakayin natin ang chart update movement ulit at ang nakita nating buying opportunities sa level ngayon ng ating Ethereum naman. Saka itong ating mga cryptocurrencies, very volatile ito guys, no? Kaya kung nasubukan ninyong mag-trade sa ating stock market Philippines at nakita ninyo yung volatility ng ating mga penny stock o Subaru stock, dito sa ating international cryptocurrencies naman, halos doble o triple yung kanilang volatility. At itong nasa international cryptocurrencies trading ay nagtitrade po ito ng 24/7, no? Kumbaga non-stop, wala pong tulugan ang trading naman dito, no? Kaya ang isa pa, kung pwede tayong kumita ng ganon kalaki, pwede rin tayong malugi ng ganon kalaki naman dito. Kaya pinag-aaralan nating mabuti para maprotektahan naman natin yung ating kapital at saka makasabay tayo dito sa opportunity naman
na pwedeng ibigay sa atin ng ating mga inaaral na mga investment, no? Kaya ang sabi nga ng ating mga expert, ang dapat na ilagak lang natin dito na mga investment ay yung comfortable volume o yung pwedeng makatulog tayo na kahit na mawala man ito o kumita ay open pa rin sa atin ang investment na ito, no? Yan naman ang ating pinag-aaralan at saka tinatalakay dito. Okay? Kaya ngayon, halina kayo at ating i-discuss na ang ating chart movement kay Ethereum. Pasukin na natin. Good day po sa lahat ng ating mga cryptonatics. Ngayon, i-update uli natin ang chart movement ng ating Ethereum, no, sa ating cryptocurrencies sa international trading. Ito ang ating cryptocurrency na si Ethereum na banggit nga natin sa ating mga previous na video. Siya yung second liner naman ng all of cryptocurrencies and altcoins. Ngayon, ang chart movement ng ating Ethereum, nagkaroon na siya ng downtrend, no? Markahan natin na naging downtrend siya. Medyo malalim yung kanyang correction. Yan naman guys, no? Kasi dati ito ay na-meet na niya yung all-time high niya. Ang pinaka-latest na all-time high niya, mamarkahan ko lang, no? Nasa 2,044, no? Dollar. Bale, itong ating mga cryptocurrencies po pala ay trading siya sa ating international cryptocurrencies na US dollar po, no? Yung conversion ng ating mga cryptocurrency. At ang ginagamit ko po ditong platform ay ang ating coins.ph saka yung binance.com naman. Ngayon is bumaba siya, no? Ang pinakamalalim na pagbaba ng ating Ethereum. Markahan din natin. Nasa 1,349, no? O sabihin na nating $1,350, no? Yung value na pinakamalalim na inabot naman nito. Kaya very volatile, no? Kaya inaaral nating mabuti ang ating Ethereum, no, sa kanyang mga movement. Kasi ito talaga, normal ito na nangyayari sa ating mga cryptocurrencies. Kasi kung nasubukan yung nag-trade sa ating stock market Philippines, kung nakita nyo yung volatility ng ating mga Subaru o penny stock doon sa ating stock market Philippines, dito naman sa ating cryptocurrencies mas matindi. Kumbaga dumoble o trumiple pa ang volatility ng ating mga cryptocurrencies at altcoins, no? Kaya ang importante dito yung kumbaga matinding pag-aaral para hindi tayo kinakabahan o nasi-shake out naman, no? Ito ay nagkaroon ng correction o nag-pullback na noong February 22, no? Kamakailan lang. Halos 1 week pa lang na nag-pullback na ito. Pero bago ito mag-pullback guys, mayroon tayong naunang videos dito na nakitaan nga natin dahil sa pag-analyze natin ng kanyang itong ating mga indicators, no, sa ating chart na talagang magkakaroon na ng pullback. At yun ay nakita natin na sinabi ng ating mga indicators naman. Ito ay na-i-vlog natin noong February 21, no? Bago ito mag-pullback. Nag-warning tayo sa ating mga cryptocurrencies na mga holders, no? Ngayon, titingnan muna natin yung ating unang vlog, no? O yung previous na update natin dito bago siya mag-pullback. Ipapakita natin. Yun muna ang tingnan ninyo guys. Tapos babalikan natin ito mamaya after nung maipakita natin yung previous na video na yon. Okay? Tsaka itong kanyang RSI naman, dito siya naglalaro na. Markahan natin yung kanyang RSI. Yung RSI niya, dito naglaylo dito, under consolidation nga. Yan guys, oh. Dito siya naglaro, no? Sa ibabaw nung ilan ba to? Markahan natin kung ilan. Nasa 70, no? 70 area. Parang dyan nga siya nag-overheat eh. Kasi mas marami na dito, oh.
Tingnan nyo, pag natatouch niya ito, nag-overheat. Markahan natin to guys, oh. Pag natatouch niya yung RSI niya yan, makyat konti, nag-overheat, no? Diyan nagda-down siya. Parang maraming tinatouch niya yan. Yung area ng 70. Dito makyat konti, nag-dive, no? Hanggang dito. Kaya under consolidation to guys. Maganda dito, maabangan yung pag-dip uli nito. At yung mga balikan niya itong kanyang mga moving average, no? Diyan tayo sasalo. Yan yung kagandahan naman yan sa ating mga Ethereum Natics. Yan yung ating technique na gagawin para makasabay tayo sa pag-uptrend nito, no? Kasi nasa harapan na natin yung opportunity, no? Na ayon sa ating mga expert na napanood ko, yun na nga, sinasabi nila undervalue pa dito, no? Kung titingnan natin sa future, kasi itong mga Ethereum, itong mga Bitcoin, o mga cryptocurrencies, no? Maraming opportunity dito. Pero ang sabi nga nila is long term ito. Akyat ito in the long term, no? Paunti-unti. Kaya dapat makasabay tayo dito. Kagaya nga nung yung mga nakasabay sa baba, no? Sa $400 pa lang. At nandito na siya sa magto $2,000 na. Medyo malaki yung naging gains na, no? O kita ng mga investment na inilagay dito. Lalo na kung susundin mo yung mga technique nga na pag nag-dip, bibili, no? Average down. Kasabay pa nito yung average up, no? At saka ang importante is lagi nyong tinitignan kung talagang bubulusok ba o ano ang nangyayari, no? Kasi sa ngayon is nasa bull run, no? Maganda ito kasi nasa bull run ang ating mga cryptocurrencies na trading naman, no? Ng international. Ngayon is trading siya. Ito guys, oh, tingnan nyo. Napaka-volatile, no? Kasi 1950 kanina, nagwa 1930. Yun nga, tinatouch niya ito. Ito yung lalim niya kasi ngayon, eh. Itong EMA 13 natin, no? Itong pink line. Umaabot siya ng 180, tinouch niya na ito, eh. Kasunod nito, ito yung itatouch. Itong MA20, nasa 17, no? Markahan nga muna natin. Para makita ninyo. Pangalawa, itatouch niya itong green line, no? Natouch na niya yung green line, nasa 1850 yung green line, eh. Kasunod, itong ating pink line, no? Itong EMA 13, nasa 18, no? Pag tinouch niya yan, $1,800, no? Ang pinaka, lalim na isa is itong MA20 natin, no? Itong yellow line. Itong yellow line nasa 1720, no? Pag tinouch niya yan. At ang pinakahuli, itong blue line, itong 14, no? Pero pag natouch niya yung mga yan, babalik yan. Magiging up yan. Kasi parang binabalikan lang niya, kumbaga. Nagda-dive siya. Kasi yun yung kumukuha siya para ipump ulit. Yun yung style nito, guys. Tsaka dito sa ilalim na to, nakaabang yung mga dyan, eh. Yung ating mga tinatawag na whales, no? Kasi pag nag-dip ito, papasukin to ng mga may pera. Yun yung style nito. Kaya babalik at babalik, no? Kasi ito yung opportunity ng Ethereum. Medyo nasa second liner kasi to. At maraming pumapasok na business dito, no, kay Ethereum. Kaya undervalue ito kung titingnan natin dahil maraming ang gustong makasabay dito na mga businessman, no? Yan yung style nitong si Ethereum naman natin. Okay? Ngayon is approaching na tayo, no? Sa $2,000. Natouch na niya nga yung guys, eh. Tingnan natin, ha. Parang nung isang araw, kasi may wick yung candle, eh. Tingnan ninyo. Balik natin to muna. Yan guys, no? Merong wick yung candle dito sa taas, no? Parang natouch na niya yung 2,000 area, no? Yun guys, no? Yung wick ng candle. Markahan natin. Yun yung wick ng candle guys, no? Sa taas. Yun guys, nakita ninyo yung ating unang videos, no? Bago ito mag-pullback, yun ay nung February 21. Bago ito
mag-pullback sa kanyang candles na ito, no? Itong unang candles niya na downtrend, guguhitan natin. Yan naman guys, no? Bago ito bumaba dito sa kanyang candles na yon, yung pulang yan, yung nakikita ninyong may bilog, na i-update natin to, na nakita na nga natin sa kanyang pagiging downtrend, no? Dahil sa sinabi ng ating mga chart indicators naman dito. Ang style kasi nito guys, normal lang yon, no? Kasi ikinukumpara natin ito, parang isang wave, no? Na yung alon bumalik lang sa gitna, tapos pagbalik ng alon na yon, lalakas siya o kaya tataas yung kanyang wave. Yan yung style naman ng ating mga cryptocurrencies. Saka wala namang kasing tuloy-tuloy na uptrend, no? Na mga chart. Kumbaga, meron talagang correction o pullback na nangyayari bago uli ito iakyat o iangat yung kanilang mga chart o kaya yung kanyang price value. Saka ang isa pa, pag meron kasing nagbenta na isang malaking holders, nagkakaroon ng shakeout, no? Pag hindi nila naaaral, lalo na ang pinaka-konsepto nito. Kung hindi nila alam yung mga correction na at saka itong mga chart movement na kung paano basahin sa kanyang technical analysis, talagang nasi-shake out yung isang holders naman natin o traders, no? Kaya para sa atin, inaaral nating mabuti para alam natin yung gagawin kung sakaling mag-pullback, kung kailan ba tayo e-entry, kailan tayo mag-exit. Dapat meron tayong tamang planning, no guys, para hindi naman masunog yung ating mga inilaang kapital dito. Ang importante dito is makasurvive din tayo sa pinasok nating, kumbaga nasa bull run ba at magkakaroon na ng bear market ulit. Kailan ba tayo i-exit, no? Dapat meron tayong planning. Tsaka kung pinaniniwalaan pa natin na mayroon pa siyang pagka-uptrend, kailangang, sabi nga ng mga expert, every dip is an opportunity to buy, di ba? Ibig sabihin, habang bumababa ito at hindi mo naman nakikitaan na tuloy-tuloy ang kanyang pagbaba, aabangan mo ulit kung kailan ito magiging stable para doon ka pumick up o bumili bago ito umakyat, no? Kailangan mabasa o alam mo yung mga chart movement kung saan tayo papasok ulit, dahil sabi nga opportunity to buy, di ba? Na yung kanyang pagbaksak, opportunity to buy naman. Maraming mga nakaabang diyan, lalo na yung ating mga whales, no? Yung tinatawag na mararaming pera na pinaniniwalaan itong Ethereum. Pagbagsak nito, doon sila pumapasok ng malaking pera. Kaya bumabalik ito sa kanyang presyo ulit, no? Ngayon, sukatin natin kung gaano kalalim yung binaksak nito from the top, itong $2,044 area natin, at saka bumaksak ito ng pinakamalalim $1,350 naman, no guys. Check natin yung kanyang sukat, kung ilang percent yung binaba nito. Bumaba na ito ng halos 50% guys, no? Kasi nasa 49.51%. Matindi ang pagbaba nito. Kumbaga yung mga nakabili sa tuktok at hindi pa nakapag-cut ngayon, ang style nito is nasa 50% na ang kanilang paper loss, no? Kaya nga itong ating mga cryptocurrencies, kung umaakyat, ang style nito, kung wala kayong bodega, aabangan ninyo yung mga chart indicators natin kung kailan kayo papasok. Ngayon, yung magandang pagpasok ulit, no? Isang opportunity para pasukin na ito. Pero kung meron naman kayong bodega dito, hindi kayo magwo-worry, kasi lalo na kung malalim yung inyong bodega, hindi maapektuhan yung inyong mga capital. Yan naman yung ipinaglalaban natin, na pinoprotektahan lang natin yung ating mga capitals naman dito, no? Kasi yon yung puhunan natin para makasabay tayo sa bull market nito, no? Yan naman guys. Pero ngayon, ang aabangan na lang natin guys kung kailan ito magkakaroon ng stable, no? Na correction o kaya yung stable na trading chart, no? Itong mga candles.
kung dito na ba talaga, no, yung kanyang pagko-consolidate, no, kung saang area siya magko-consolidate na, no. Doon ang magandang pasok bago uli ito iakyat. Hindi natin alam kung lalalim pa to o iakyat na, no. Ang inaasahan lang natin itong mga sinasabi ng ating mga indicators naman. Pero sa ngayon guys, i-check natin tong kanyang mga MAs muna, itong kanyang moving average, no. Markahan ko lang itong ating MA9. Makikita ninyo nung uptrend siya guys, no. Palitan natin. Ayusin lang natin, nahugot guys. Kuha tayo ng pangkulay, no. Ito yung kanyang MA9. Itong green line guys, no. Ito nung naging uptrend siya, paakyat itong kanyang MA9, no. Ngayon nung naging downtrend siya, yumuko ito. Makikita ninyo pag yuko niya, no. Yan, yumuko na siya. Umilalim siya dito sa ating yellow line. Kaya downtrend yung nakita nating movement nito, no. Yung sinunod niyang pattern. Ngayon ang ating yellow line, itong ating MA20, umibabaw na, no. Nakaibabaw siya kasi nga bumaksak tayo o nag-correct. Yan, nakaibabaw na siya guys, no. Ang tamang positioning kasi niyan, dapat iibabaw ulit tong green line kung makikitaan nating matatapos na yung correction, no. Yan naman. Ang sumalo sa atin ngayon sa kanyang trading candles, ito ng ating MA50, no. Inabot niya yung MA50. Kumbaga, binabalikan kasi talaga to from time to time. Nire-retest niya itong mga moving average, no. Na-retest na niya ito. Ang isa na lang, hindi pa niya nare-retest itong ating red line, no. Itong MA100 natin. Kung ire-retest pa niya ito, hindi natin alam kung itatouch pa niya ito. Kasi malalim na ito, no. Nasa 1,000, halos $1,000 area na ito. Kung lalalim pa siya dyan, no. Pero sa sinasabi ng ating MACD naman, markahan ko lang yung ating MACD, itong MACD natin. Yan guys, no. Ngayon, nandito pa tayo sa above zero. Maganda pa yung level natin. Markahan din natin yung sinasabi nating above zero dito sa ating MACD. Yan naman guys, no. Ayusin ko lang. Yan guys, itong linyang to, itong nilinyahan natin, nasa above zero tayo, no. Yan guys, no. Ngayon, ang forma na ng ating MACD, kung papansinin natin, ito na, no, itong ating blue line nung nag-overheat siya. Umakyat siya dito pero nakaibabaw pa, uptrend to eh. Ngayon nung nag-overheat, bumaba na siya dito guys, no. Umilalim siya sa red line pero pinilit pa niyang umakyat, no, at umibabaw. Ngayon nung nagkaroon ng selling pressure na matindi, bumaksak na ito. Patusok ito kung bumagsak, no. Kaya matindi yung ating correction. Umabot tayo hanggang sa ating MA50, no, yung moving average 50 natin. Patusok ito. Ngayon naglaylo na siya guys, ha. Nakikitaan natin na naglalaylo na siya, kumakambyo. Andyan niya sa ngayon. Yan. Ito naman yung ating i-update din natin, yung ating red line, no. Ito rin, dati nakailalim siya nung uptrend dyan, no. Tapos umibabaw siya dito. Tapos bumuhol uli siya. Ngayon naging downtrend na yung ating mga candles. Nanguna ito o kaya umibabaw sa ating blue line, no. Na-control niya yung ating bulls. Yung momentum niya pabaksak, matindi, no, kasi patusok. Ang aantayin natin uli dito guys, sa kanyang MACD, kung saan ito magkakaroon ng stable na na area. O kaya kung saan siya magme-minor, no. Ito naman. Ang style niyan kung hindi na siya aabot dito sa below zero, no. Kasi kung papasok tayo dito sa below area, kuha lang tayo ng panghuli ulit. Kung papasukin niya pa dito guys, malalim pa yung correction, no. Kung makakatawid pa tayo dito sa below area, sa negative stage natin, no, o negative level natin, lalalim yan ito. Pwedeng i-correct niya itong
100 natin, no? Pwedeng i-touch niya ito. Kung yun ay babaksak pa doon, itong ating MACD sa below 0, pwedeng i-touch niya ulit ito. Itong ating, kaya lalalim, no? Pero kung hindi naman at magme-minor na ito at ma-maintain niya na nasa above 0 siya, pwedeng ito na yung consolidation stage natin, itong na-plot natin na box. Kasi ang style niyan, pwedeng itong blue line mag-minor na dito guys, no? Kung hindi na siya lalalim, dito magme-minor yan. Tapos yung ating red line, halos ganun din, sasabayan niya ito sa pag-minor, no? Pero ngayon, di pa natin masyadong makita kung ano yung kasunod talaga. Sasabayan niya ito sa pag-minor hanggang sa magdikit silang ganyan. Pag yan ay nag-stable na o nagdikit na ito, ang mangyayaring kasunod yan guys, yung pagdikit na ng ating no, yung blue line dito sa ating red line, yun yung susunod yan. Unti-unting aakyat uli yan. Pag kumambyo na ito, at saka yung ating red line, magkaroon na ng pagbaba ulit at umilalim na siya dito. Tapos tumuro sila pataas. Yan na ulit yung magsisimula ang ating pagka-uptrend. Yan naman guys, no? Wag lang itong lalalim pa sa below 0, no? Itong negative area. Kaya yan yung ating aabangan dito sa ating Ethereum naman kasi malapit na. Kumbaga malapit na siyang mag-minor, no? Kung kailan ito babalik. Pero sa ngayon, yung mga merong mga buying power pa na natira, ito yung pinaka-opportunity to buy ulit para magbudega, no? Bago ito umakyat. Kasi yung ibang style, kaya nagkakamali, habang ito ay naakyat at wala naman silang bodega, hindi nila naaral itong ating mga chart, bumibili kasi naha-hype sila. Yun yung iiwasan naman natin, no? Ngayon, ang style din nito, wag all in, kumbaga kasi very volatile. Test by muna, no? Yun yung gagawing technique dito. Na habang nagko-consolidate, dinadagdagan natin yung bodega natin. O kaya, binobodega na natin siya. Para bago ito ipump o paliparin ulit yung kanyang mga candles, nandun na tayo. Kumbaga nakasabay na tayo, no? Yan yung style nito para hindi tayo nasi-shake out at makakapagbodega na tayo. Kasi ang sabi nga nila, itong ating Ethereum, bata pa, kaya undervalue pa ito. Kung titingnan natin in the future, ang style kasi nito guys is yung long term, no? Yung investment natin. Halimbawa, meron tayong nakalaang pera na kaunti, pwedeng ibodega natin dito na hindi naman natin kakailanganin at saka yung comfortable volume na kahit bumagsak ito, hindi tayo kinakabahan o kaya nakakatulog pa tayo nang hindi inaalala, no? Nababagsak itong presyo naman nito. Yan ang style nun guys, no? Okay? I-check din natin yung kanyang level of RSI. Markahan din natin ito para sa ating mga nagbibet o mga Ethereum natics at Ethereum holders naman. Dito guys, nakita ninyo dito nung umakyat siya, pininahan niya itong good area natin, no? Sa ibabaw ng ating good area, no? Pinipinahan niya ito. Pero yan, nag-overheat na siya. Kaya nakitaan natin nga na nag-overheat, no? Yan. Ngayon, nung nakitaan nating bago mag-downtrend, bumaba na ito. Kumbaga, kumambyo, no? Na pababa. Tapos dumire-diretso naman yung RSI niya, no? Kasi nga nag-overheat na talaga siya. Ngayon, nag-steady siya dito sa gitna. Bumaba pa uli siya, kaya na-touch niya yung ating MA50 naman, no? Bumaba siya. Ang good thing guys, parang nakakambyo na siya, no? Hindi natin alam kung kakambyo na ba yan o tuluyan pang bababa. Kaya yan yung babantayan din nating isa, itong level of RSI natin. Pero kung sa level na yan at kakambyo siya, pwede na. Kasi ano na tayo, nasa kumbaga ang level na ito, nakapahinga na, no? Pwede ulit iakyat, no? Kasi malayo ulit yung ating taas kung paano ito maglalaro. Yan naman, check natin yung kanyang level ngayon, kung anong level na ito. Yan naman guys, no, nasa 42 na itong ating RSI. Pag kumambyo ito at na-meet niya yung nasa above 50 na tayo, good na yon guys.
Yun yung style na magkakaroon na ito ng pumping ulit paakyat, no? Yan yung aabangan natin kung hanggang gaano kalayo o ilang araw pa bago ito paakyatin, no? Kung linggo ba ang antayin natin sa consolidation naman nito. Pero ang maganda yung makitaan nga natin to ng mga 1 week pa, no? Na kung nagko-consolidate na sa ang stage o sa ang area. Ibig sabihin doon na ang magandang pagbodega, no? Ng paunti-unti. Para halimbawa, hindi nasunod yung ating bias, hindi pa naubos yung ating buying power. Yan naman ang style niya, guys, no? Makikita rin natin yan dito sa ating mga chart indicators. Okay? Yan ang ating nakita sa ating Ethereum. Ito ay isang good opportunity to buy. Itong level na ito, no? Kasi halos makikitaan na natin ng pagkambyo na itong kanyang mga indicators naman. Ngayon, ang ating Ethereum ay trading na siya, no? Nang nasa 1,494, no? Dollar ito, guys, okay? Kaso, umabot na ito ng 2,000, kaya pwedeng in the future, babalikan niya uli itong presyo niya, no? Hindi lang nating alam kung ilang linggo o months ba bago siya makakabalik dito sa kanyang $2,000 naman na presyo. Kaya i-check nyo to, ating mga Ethereum holders, Ethereum Natics. Itong opportunity na ito, kung trip ninyo itong bodigahin o trip ninyong pasukin, no? Kasi good level pa ito. Dahil nga undervalue pa sa tingin ng ating mga expert na sinusundan, no? Yan ang mga binabantayan natin sa ating mga indicators naman. At ang isa pa, lalo na itong kanyang mga trading candles, guys, no? Na ang kasunod kasi niyan, kung ito na yung consolidation niya na stage, no? Sana i-flat natin box. Pwede kasing ang aabangan lang natin itong mga trading candles, no? Kung dito ba talaga siya naging stable na, no? Na maglalaro dyan sa loob ng ating naiguhit na consolidation box. At saka kung gaano ito kahaba, no? Na mag-consolidate ulit bago ito paakyatin o kaya ibaba ulit, no? Kasi yon yung style nito. Pwede itong halimbawa na-meet na niya o naubos niya na kung saan siya magko-consolidate. Makikitaan na natin to kung paakyatin o kaya ibababa. Doon naman tayo makakapag-decide ulit kung ano ang kasunod na step natin, no? Kasi pwede itong paakyatin after ng consolidation. Pwede ring bumaba ulit o i-touch niya pa itong kanyang itong MA100, no? Kaya i-check uli natin to sa ibang mga araw kung ano ang magiging movement uli niya para sa ating mga Ethereum holders naman at Ethereum Natics, no? Ngayon, napaka-volatile, guys, no? Kasi ito, naglalaro uli siya. Nasa $1,500 na siya, guys, no? Dito siya naglalaro. Itong level na ito, nasa 1,350 hanggang 1,700, no? Yun yung niya. Parang consolidation stage niya. Okay? Yan muna. Alright. Yan ang ating naging update sa ating Ethereum ng international cryptocurrencies para sa mga Ethereum holders at Ethereum Natics naman. Saka pala, guys, kung gusto nyong suportahan ang ating Cabarria Avenue PH YouTube channel, huwag nyo palang kalimutang pindutin yung ating subscribe button at ang ating like button naman para sa ating YouTube algorithm. At para makita pa tayo ng ibang gustong sumali sa ating community ng ating Team Cabarria. Okay, thank you. Once again, enjoy your weekend po and God bless. Hanggang sa muli.